Who should manage the money in a relationship? Sabi ni Rog, the wife. Sabi naman ni Princess, the one who knows how to handle it. Sabi ni Angeli, your husband. Para pag kulang yung budget, siya ang nasistress hanapin ang paraan. Ang turo sa amin ng mga mas nakakatanda naming married couples is kung sino mas magaling humawak ng pera. So it doesn't have to be the wife, it doesn't have to be the husband. Na-discover namin ni Maricar, feeling niya, mas maayos ako humawak ng pera. So, ako ang humahawak ng pera namin. Meron ako nakita mga examples na ang wife ang waldas. Overspending or yung husband maluho. Gusto ng kotse, relo. Pag nilagay mo agad sa isang husband or wife yung box, kung siya yung maluho, medyo mahirapan yung pamilya. Ito maganda to. Sa aming mag-asawa, hobby ko ay nag-handle ng pera. Hindi ako pwede. Baka maubos budget namin. I love the honesty. Nakaka-relate ako kasi feeling ko magaling ako sa pera. Pero when we got married, mas grabe siya mag-save sa akin. Very humbling kung nakita ko na mas magaling siya sa numbers. Nakaka-relate ako sa'yo. It does not mean porket ikaw yung mahawak ng pera, ikaw yung mas magaling kumita. Sample, meron akong kilala, malakas kumita yung lalaki. Pero walda siya. Meron siyang isang secretary na kaibigan niya na kilala siya sobra. Kinukwento ng babae, hindi na namin pinapakita yung totoong pera dun sa lalaki. Kasi nga, pag pinakita namin yung totoong pera niya, talaga nagagastos niya. So, kailangan niya ng isang partner na kontrolin yung pera. At ang maganda dun sa guy na yun, admit niya sa sarili niya na hindi siya magaling. And I think that's the very first step. Especially the one who's not as good. Try to also see na kaya rin binigay sa'yo ni God yung partner mo is to help you make more money. I think kaya rin nagkakaroon ng away is because hindi nila napapag-agrihan kung sino ba talaga yung mas magaling o hindi. Ang ganda ng sinasabi mo First step, dapat mag-agree kayo sino yung mas magaling. Hindi naman porket binigay ni Maricar sa akin, ano yan, di marunong mag-save. Actually, magaling din siya Kaya lang, nag-agree kami, mas natatrust niya talaga na ako umawak. Maraming away kapag hindi kayo nag-agree, sino ba yung mas magaling? Pag yun pa lang, hindi nyo na-agree medyo mahirap na. Just because na hindi ikaw yung magaling doesn't mean waldas ka o wala kang kwenta. It's okay. It's just that particular area, hindi yun yung strength mo. May iba ka namang strength. Yung word na budget ay nasasabi ng maraming comments. Tama kayo, no? Number 2, kailangan kayo magkaroon ng budget, diba? Lalo na kung hindi pa kayo nakaka-save, meron kayong utang. Tapos pag sinabing ito lang budget, 10,000, huwag kang lalampas doon. Kaya yung magaling mag-manage, sasabihin niya huwag kang lalampas. Yung waldas, kahit na 10,000 lang, lumalampas yun. Bibili niya yung LV, bagong cellphone, hulugan, justify natin. So nagkakaproblema yun. A comment I saw kanina from Mona. Sabi niya, ano kung gusto mo mag-save, wag mo itaas yung budget mo kahit nag-increase yung sweldo mo. Sabi ng ninong namin si Chinky, minsan nag-save kayo nung mahirap kayo, tapos nung kumita kayo na mas malaki, tumaas din na tumaas yung budget hanggang mamaya may nangyaring di maganda, nagkasakit ka, hindi mo na ma-maintain yung lifestyle. Okay, ang ganda na sinabi ni M, minsan alam nila yung pumapasok na pera, pero hindi nila alam yung lumalabas na expense. Kung sino yung mas OC sa inyong dalawa, dapat yun yung nagsusulat ng expenses. Totoo yan, kasi pag hindi mo dinilista, parang akala mo, oy, okay pa ako. Pero pag nilista mo yon, over ka na. Guilty ata ako dun See, magaling siya sa pera, pero not everything is perfect. So, for the singles, please talk about it with your loved one. Maaga pala yung pag-usapan nila. Sa mga single na nanonood, do not have a joint account. Ayan, ang ganda ni... Ito yung mga kwento Alam, may nakilala ko, guy, pinahawak niya ng ATM sa ka-live-in partner niya, pero hindi sila nagkatuluyan. Hindi na niya nabawi yung savings niya. Savings niya na wala na. Tangay niya yung ATM. Tangay niya yung ATM. Ayan. So, meron din story. Bumili sila ng lupa together. Hati sila doon sa price. Bumili pa ng kondo. Eto na. Nag-away, naghiwalay. Ang hirap-hirap mag-usap na pwede mong bayaran yung kalahati. O paano yung titulo? So, if you're single, do not ever get into a joint account. Saka na yan kapag talagang may commitment na. Right. Kami ni Maricar, sinabi namin sa interview kay Karen Davila one time, ginagaya namin yung isang mentor namin. Ang pera ko, pera namin. Ang pera niya, pera niya.
Ginawa... No, there's a reason why. Yeah, there's a reason why. Okay, ang reason bakit, kasi marami ako narinig na kwento na yung mga tumatandang nanay daw, unhappy na. Hindi daw sila makaalis sa marriage nila kasi wala daw silang pera. Kasi housewife lang sila eh. So sabi ko kay Maricar, ayoko yung ganun ka, yung mag-stay ka lang sa akin kasi wala kang pera. So, nung nag-asawa kami, ang agreement namin, pag may pera ka, sa'yo yun. Ang role ko is to provide for both of us. Para balang araw, pag ayaw mo sa akin, may pera ka. Yun yung aming rule. Sa amin lang yun ha. Another reason why ganun yung setup namin. Kasi meron kaming isang mentor, nasa 60 plus na siya. When they got married, pareho silang nag-work. Nung nag-pray siya, naisip niya, dapat ako talaga yung first line na ako magpo-provide sa family ko. Kahit hindi mag-work yung wife ko, I can still provide for her and my kids. The minute inako niya yung ako magpo-provide, partner ako kay God, gagawa ko ng paraan. So yun, nagsumikap siya. After a while, yung career niya nag-blossom, naging consultant siya. Ang dami mga pintuan na nagbukas para sa kanya. Na-inspire si Richard doon. Inspire ako doon! Yay! Until today, that mentor of ours is earning his biggest salary in his senior years. Kasi minsan, di ba, ang natural thinking mo, kumikita ka, share tayo sa expenses. Pero yung mentor namin, sabi niya, mas lumaki yung kita ko. Nung kinuha ko yung mindset, ako yung lalaki, dapat ako mag-provide 100%. So, yun yung naging inspiration ko yung lalaki na yun. Ang ganda ng ngiti mo. Sasagutin ko naman si Bob. Isn't it easy for celebrities who have lots and lots of income to say na akuin ko na lahat na expenses? That's not viable for majority of Pinoys. I respect na ganun yung logic mo. Celebrity ka, mayaman ka. Malit lang kita ko. Pero una, I think it's a little bit easy for you to judge na tingin mo lahat ng celebrities may pera. In fact, pag pumasok ka na sa celebrity circles, not everybody has money. In fact, pagpasok ko ng ASAP, I still had 6-figure debt. Mukha lang ako may pera. Jason Simon, I like your comment. There is nothing easy about being a provider, being a celebrity or not. Totoo yan. Marami kaming friends sa industry, may pera. Meron ding struggling, hindi makabayad ng But renta. they look rich kasi yun yung dala nung profession eh. It's also a profession of keeping appearances. Hindi mo rin alam kung ano talaga yung finances nila. Meron namang iba, malakas kumita nung ilang taon, biglang nung dulo nawala kasi nagsugal, nawala ng trabaho, na-depress. Mga pinsan mo, ang tagal nilang mahirap. Tagal nilang mahirap, totoo. Pero Sobrang hirap. sa dulo, sila naman yung successful. Marami rin kaming kaibigan, hindi celebrity, malakas kumita. Yung mentor namin na senior citizen na kumikita siya ng malaki, he's not a celebrity. Siya Employee lang siya before. Employee na napakatahimik niya, as in. Pero yun yung nagturo sa amin na kung lalaki ka, take the lead. Madali mag-sex, madali maging intimate. Ang mahirap doon yung commitment na paano ka magpo-provide sa babae. Ang dami namin kilalang babae, di ba, single moms. Nasaan yung tatay? Nawala. It's inspiring to see a man really take the responsibility in spite of the ability ng wife niya. I'll ask all the women. Of course. Ano mas kinikilig kayo? Sabihin ng lalaki, uy, pakasalan kita. Pero Share tayo ah. Sa'yo kuryente, Sa'yo, sa akin tubig. akin ang ganito. Or sabihin ng isang lalaki, alam mo, pakasalan kita, aalagaan kita, 100% ako gagastos. Saan kayo mas kinikilig? Sabi dito, siguro okay lang na saluhan, meaning joint. Okay lang naman yun eh. Lalo na pag may income talagang girl. In fact, marami kaming kilala ng mga girls na magaling magnegosyo kaysa sa lalaki. Marami ring nagme-message sa amin na girl yung nag-work, the man is a house husband, taking care of the kids, cooking, cleaning. Ano yan? Minsan, nakakapagod na wife ang nagdadala ng finances. I actually met, akala ko very successful and very happy person. It turns out, sabi niya, sana gusto ko maging housewife pero I cannot stop working. Kasi yung partner ko, hindi siya ganun ka-resourceful. So yun yung hurt ng heart niya. Merong book yan na napakaganda, Top 10 Emotional Needs. One of the top emotional needs daw is financial support. Financial support. Usually babae ang may need nun eh. Sabi sa book, kaya daw tiisin ng babae temporarily kapag walang pera yung lalaki. Pero pag matagal na raw, tapos yung babae yung naghihirap, medyo hindi daw niya kaya talaga. Given na yun yung top need niya. Not all women have this as the top need. Ako personally, 80-90% yan ang need ng babae. Feeling ko hindi ko siya top, pero nasa top siya. Anyway. Alam nyo, meron kaming ninong, si Chinky Tan. If you need advice on how to save, please Sobrang galing ni visit Chinky. chinkytan.com. Kahit yung website pa lang niya, it's free. You can visit it. Marami ng tips na doon just to start you off. And we'd like to promote our
Our book, 10 Things We Fight About, both our weaknesses, both our fights, real stories are in this book. So we hope that you will check it out in our website, www.relationshipmatters.ph. And see you! Pakita ka naman. Bye-bye! Bye!